lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at nais po naming batiin ang bawat isa ng isang pinagpalang araw at pinagpalang umaga. Ngayon pong araw na ito ay makakarinig po ulit tayo ng salita ng Diyos na siya pong magpapala ng ating mga buhay. Pero bago pong lahat ay hiniling ko po na ang bawat isa po sa atin na nakikinig at nanonood po ngayon ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyo pong kabutihan at sa iyo pong kabanalan at kadakilaan. Ngayong araw nito, O Diyos, sayaan niyo po, Panginoon, na patuloy mong padaluyin ang iyo pong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin na tumutunghay sa programang ito. Lord, i-bless niyo po ang aming mga tagapakinig at ang bawat isang nanonood ngayon, Lord, through this araw-araw na pagpapala. Pagpalain mo ang iyong mga salita at magsilbi itong kalakasan at pagpapala sa buhay ng bawat isang nakakarinig ngayong araw na ito. Salamat po, Diyos, at iniling namin na lahat na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mga magulang, mga kapatid, ang aking pong ibabahagi ngayong araw na ito ay patungkol po sa the greatest love o the greatest word mentioned in the Bible. In 1 Corinthians 13 verse 13, ito po ang pagkakasabi sa aklat po ng King James Version. And now abide faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity or love. Sa iba pong pagkakasalin ay mananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sa tatlo pong ito ay nakakahigit sa lahat ang salitang pag-ibig. Na binabanggit po rito sa unang Korinto 13, sa versikulo 1, na bagamat tayo ay nakakapagsalita ng iba-ibang wika, maging ang wika ng mga anghel, kung walang pag-ibig, ay para lamang tayong ingay ng isang simbal. At kahit tayo ay merong kaloob ng pagpapahayag sa versikulo 2, at naunawaan ng lahat ng hiwaga, at merong kaalaman, at merong pananampalataya, na maging ang bundok ay kaya nating ilipat, kung wala namang pag-ibig ay baliwala. At sa versikulo 3, kahit tayo ay makapagbigay ng mabubuti at makapagpakain sa mga mahihirap at maging ang katawan natin ay sunugin pa natin, kung wala namang pag-ibig ay anong mapapala natin? Kaya po tinawag na pinakadakila ang salitang pag-ibig ay sapagkat dito po ay nakapaloob ang sinasabi ng ating Panginoon na dakilang utos niya, which is ang mahalin ng Diyos ng buong puso, pag-isip at kaluluwa at mahalin ng kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ang pananampalataya ay dito lamang po yun habang tayo nabubuhay. Bagamat alam natin na ang panampalataya lamang ay nakapagbibigay lugod sa Diyos, Hebrews 11 verse 6, for without faith it is impossible to please God. Pero kapag humarap na po tayo sa Panginoon ay, of course, nandun na po ang author and finisher of our faith. We can have hope habang tayo po ay nasa lupa, but we cannot bring hope in heaven because in eternity, kasi naroon na po ang Diyos ng ating pag-asa. But without love, we cannot make it to heaven. That's why the greatest of all these three is love or charity. Ang utos po ng Panginoon
ay binubuo na lamang ng dalawa. Maging ang Panginoon ay binanggit po yan sa Mateo 22, talatang 35 hanggang 4 po. At ito pong pagkakasabi. Then one of them, which was lawyer, asked him a question. He asked Jesus, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in the law, in verse 36? And then Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is, in verse 39, Thou shalt love thy neighbor as thyself. And on these two commandments, Jesus said, hang all the law and the prophets. Sa dalawang utos na ito'y nauwi ang buong kautusan at mga propeta. So mga magulang, mga kapatid, ang atin pong mga masugid na taga-subaybay nito pong araw-araw na pagpapala. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi na yung lahat ng utos, lahat ng batas, maging ang mga isinulat ng propeta ay nakapaloob na lamang sa dalawang ito, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. That's why you can have faith, you can have hope, but if you do not have love, ay ibang usapan po yun. Yeah? Pwede tayong gumawa ng mga kabutihan, pero kung wala po ang totoong pagmamahal sa puso natin, ay baliwala rin po ito. Pero ang tanong natin, paano po ba binigyang kahulugan ng banal na kasulatan ang pag-ibig? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, talatang 4 hanggang 10, ang sabi niya rito, charity suffered long. Ang pag-ibig daw ay mapagtiyaga. Ang pag-ibig daw ay mabuti. Charity is kind. Ang pag-ibig daw ay hindi naiinggit. Charity envy not. Charity vaunted not itself. Hindi ito mapagmataas, hindi rin ito nagmamayabang. At sabi ng versikulo 5, hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig daw ay hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi ito makasarili, hindi nayayamot, not easily anger. In other words, kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi inaalumana ang masama or think no evil. At sabi ng verse 6, hindi ito nagagalak sa mga mali, kundi nagagalak sa katotohanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na may pagmamahal tayo kung tinotolerate natin ang isang bagay na mali. Amen. At sabi dito ang verse 7, ang pag-ibig daw ay nagbabata, lahat ay pinaniniwalaan or handang magtiwala. Hopeth all things, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. At ang sabi ng verse 8, charity never fail. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, kahit maging ang mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Okay, so number 1, bakit po dakila itong pag-ibig o greatest, sabi nga. Ang greatest po is, if we will define greatest, is ginagawa ito beyond the normal things. Extraordinary, sa madaling salita. So kaya mga magulang, mga kapatid, pwedeng lahat merong faith, pwedeng lahat merong hope, pero hindi lahat ay merong daladalang tunay na pag-ibig. In fact, ang pag-ibig po is a sign of matured Christian or is a sign of perfection. Ang sabi po ng Mateo 5:39-48, ang sabi po ng Panginoon, but I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite you on the right cheek, turn to him the other also. In verse 40, if any man will sue thee at the law and take away thy coat, let him have the cloak also. And in verse 43, you have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. So kung pakikinggan natin ang mga sinabi ng Panginoon, ay taliwas po sa inaakala natin na sabi niya, verse 44,
Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. What is love? Ang love po ay wala pong tinatawag na retaliation o paghiganti. Sabagat mismo sa bibig ng Panginoon ay ang sabi niya, mahalin niyo ang inyong kaaway. Parang napakahirap, no? Kaya masasabi nating extraordinary. Ang mga tunay na Kristiyano lamang ang kayang gumawa po noon. Ang magmahal ng kaaway at ang sabi, pagpalain ng mga sumusumpa sa iyo at gawa ng mabuti ang mga nagagalit sa atin. Parang napakahirap gawin. Meron tayong kasabihan na kapag binato ka ng tinapay, ay batuin mo rin ng tinapay. At panalangin ang mga ginagamit sa iyo sa hindi tamang paggamit at maging ang mga umuusig ay ipinalangin po natin. Sabi ng Panginoon, kung kayo na mga anak ng Ama sa Langit ay pinasisikat ang araw sa masama at mabuti at nagpapadala ng ulan sa matuwid at hindi matuwid. At sabi niya sa verse 46, kung minamahal nyo lang ang nagmamahal sa inyo, anong gantimpala nito? Maging ang mga publikano o ang mga makasalanan ay kaya ring gumawa nito. So tayo po bilang mga Kristiyano, ay dapat ito po yung lumalabas sa atin. At kung sabi niya sa verse 47, kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong bapatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya nga sabi ng Panginoon, be ye perfect therefore, even as your Father in heaven is perfect. So, in other words, as I conclude, mga magulang, mga kapatid, bakit greatest ang love? Why the word love is the greatest word ever mentioned in the Bible? Unang-una, it is a summary of all the commandments of the Lord. So the Word of God is simply love for God and love for neighbor, love for others. And love is perfection. And of course, love is eternity. Sabi ng 1 John 2, if you hate his brother, you are a murderer. And don't think na meron kang eternal life if you have hatred. Anyone who hates his brother is a murderer. And there is no eternal life on him. So love is eternal. And last but not the least, love is perfection. So nagiging ganap ang ating pagiging totoong mananampalataya sa Diyos kapag naipapakita natin ang tunay na pagmamahal sa Diyos at higit sa lahat din sa ating kapwa, gaya ng magmamahal natin sa ating mga sarili. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ikaw po ang nagbigay ng pag-ibig sa amin. It was poured out by your Holy Spirit in our heart, Lord God, stated in the book of Romans. The love of God has shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. So Lord, ang prayer namin, ang aming pag-ibig nito ay may pakita namin, Lord, hindi po pakitang tao, kundi totoo sa puso namin na mahalin ka at mahalin po ang aming kapwa gaya ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Maraming salamat. Pinupuri ka namin at nilalahati. Ito mong aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli, maraming salamat po sa buhay po ninyo. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyong lahat at ang kanyang pagkapayapaan at ang kanyang pag-iingat ay sumaating nawa. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you.